nang maglabas ng final decision ang Supreme Court ng Pilipinas. Ilipat na raw ang Marcos Swiss bank accounts sa National Treasury. Dahil po sa naipong interes, umabot na yung pera sa $650 million, kulang-kulang mga 30 billion pesos. Kaya lumago ng 650 million yan dahil hindi nyo mapatunayan na ninakaw ng mga Marcos. Yan ang kondisyones ng Swiss Supreme Court. Dapat patunayan na ninakaw ng mga Marcos yung pera. Kapag napatunayan na ninakaw ng mga Marcos yung pera, i-release ng Swiss Court yung pera. Kaso hindi mapatunayan, kaya naiwan sa bangko. Lumaki ang interest kaya umabot ng 650 million. Hindi nakaw ang 650 million. Kaya lumaki yan dahil hindi nyo mapatunayan na ninakaw yung pera. Ngayon, ano po ang findings ng Korte Suprema noong 2003? Ito po, GR 152154 noong July 15, 2003. Una, labis-labis daw ang halaga ng Swiss accounts dun sa legal na kita ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos. Base raw po kasi sa income tax records ng mga Marcoses, aabot lamang sa 16 million pesos ang legal na income na mag-asawa mula 1965 hanggang 1985. 2.6 million pesos po dito ay sweldo ni Ferdinand bilang Pangulo at ni Imelda bilang Minister of Human Settlements. Ang sweldo po kasi ng Pangulo noon, 60,000 pesos per year from 1965 until 1976 at 100,000 pesos per year from 1977 until mga 1986. Katunayan po, naging maluwag pa ang korte at tinanggap ang sinabi ng mga Marcoses na may 11 million pesos sila dahil sa law practice. Kahit hindi naman pwede mag-practice ng abogasya ang isang nakaupong Pangulo. Disproportionate to salary, hindi katimbang ng sweldo, yung 356 million ng mga Marcoses. Ang problema sa mga inutil na bobo na tulad ninyo, Linggaw, ang tingin nyo kay Ferdinand Marcos, tulad ni Ninoy Aquino, Cory Aquino, Chris Aquino, Bam Aquino, Noy Aquino, at sino pang hinayupak na bobo tulad ni Robredo, na walang alam na kumita ng pera galing sa sariling sikap. Bigyan kita ng short history lesson, Linggaw, dahil bobo ka sa salitang entrepreneur. Entrepreneur, tao na marunong sa negosyo. Si Ferdinand Marcos naging abogado noong 1939. Bar-top na chair. Hanapin mo, Linggaw, kung ano grado nakuha ni Marcos matapos ang World War II. Si Ferdinand Marcos ay naging economic advisor ni President Manuel Rojas. Dahil bobo ka, Linggaw, at wala kang alam sa economics tulad ng kapwa mo Idiot Aquino at Idiot Robredo followers, hindi mo naisip na yung rebuilding or pagsasaayos ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang digmaan ay nakasalalay sa talino at pag-iisip ni Ferdinand Marcos at iba pang katulad niya na economic planners, mga nagpaplano ng ekonomiya. Uulitin natin, Linggaw, dahil bobo kayo sa kasaysayan dyan sa TV5 from 1946 to 1949. Si Marcos ay economic advisor ni President Manuel Rojas. Mabibilang mo sa isang kamay kung meron man ang mga ekonomista sa Pilipinas. Nag-aaral pa si Benito Legarda Jr., Jose Jobo Fernandez, Cesar Virata at Gerardo Sicat. At dahil walang ekonomista ang Pilipinas noong 1946, isa si Ferdinand Marcos sa mga nagplano ng pagbubuo ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang World War II. Bakit hindi asindero ang mga Marcos tulad ng mga Lopez, Ayala, Rojas, Aquino at Cojuangco? Dahil ang ginamit ni Marcos na paraan upang kumita ng pera ay maging negosyante, entrepreneur, gamit ang talino at dunong niya bilang abogado. Kaya yung sasabihin mo na disproportionate yung salary ni Marcos dahil bobo ka sa pagiging negosyante or entrepreneur ni Marcos mula 1946 to 1965. Nabasa mo lang yung decision ng Supreme Court, pinaniwalaan mo na lahat. Pinatunayan mo lang na bobo ka, Linggaw. Kasama ng mga writers dyan sa TV5 na bobo rin sa kasaysayan at economics. Tinitingnan nyo yung dokumento ng Supreme Court pero hindi nyo sasabihin yung tunay na konteksto ng buhay at pagiging negosyante ni Marcos. Bobo rin kayo sa free market capitalism, ang kalayaan ng tao na kumita ng pera ayon sa kanyang kakayahan sa lipunan. Dahil wala kang alam sa negosyo at paano kumita ng pera, tulad ng mga bobo sa Supreme Court na nagsasabi ganito, ganyan lang dapat ang kinita ni Marcos. Hindi nyo nga mapatunayan na magnanakaw ang mga Marcos, pati kinita ni Ferdinand Marcos sa pagiging matalino na abogado, pakikialaman nyo pa. Dahil mga inutil kayo sa free market capitalism. Sabihin nyo kay Pangilinan, pag-aralin kayo ng economics at history, wag sa Ateneo at sa UP, mabobobo lang kayo dun at kayo mga idiots na guutukan.